Tapos sa Paway daw, sa bahay ni sa bahay ni PBBM. Wala man pong bahay sa Paway. Sa Lawag City ang bahay ng ating Pangulo. Yung sa Paway kasi po, na bahay doon, ginawa na yun na tourist destination, tourist attraction. Ang bahay ng ating Pangulo sa Lawag. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas, yung mga mainit na issue ngayon? Yung maleta scheme at yung industriya ng mga peking saksi. Yun ang pag-uusapan natin mga kababayan. Kasi as you know, nagpa-press con si Atty. Baligod. Pinag-present niya yung mga ex-marines daw. Na-discover po, yung 4 po doon, mga piki. Yung iba, mga ex-marines daw yon. Pero yung 4, na-verify na, mga piki pala. At ngayon, may announcement si Amy Marcos. Magpapaimbestiga daw sila. Magpaimbestiga kayo. Tingnan natin, pag na-cross-examine yan ng mga matitinong senador, siyempre, pati si Ping Lacson magtatanong. At si Senate President Tito Sen. Malamang, mahubaran agad-agad yung kanilang kasinungalingan. At ang sunod na tagpo niyan sa taguan na. Tulad ni Gutesa, mga kababayan, hindi na nagpakita. Diba? Ito yung balita ng ABS-CBN. Ngayon pa lang, 18 minutes ago, Senator Amy Marcos has filed a resolution seeking a Senate inquiry into the alleged money deliveries to various personalities including ICC by the group of Saldico. Yan. Yan yung statement ni Amy Marcos. Pakinggan natin. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. Ituloy ninyo yung Senate investigation. Maganda yan. At malamang sa malamang, ang makaso for perjury, yung mga witness ninyo at yung nag-present, si Atty. Baligod, nagbanta na, magpa-file down ng cyber libel, si Trillanes. Kasi si Trillanes daw yung distribute ng yung namigay ng pera, $2 million. Galit na galit si Trillanes. Ito yung post ni Belica, Greco Belica. Dapat sagutin, pero siyempre itatanggi. Dapat mag-resign, pero siyempre hindi dapat may delikadesa. Pero siyempre hindi. Dapat may delikadesa. Pero siyempre kakapit sa pwesto. Dapat isa. Ito daw yung mga tumanggap ng pera, mga kababayan. Kasama sa mga tumanggap si Martin Romualdez, si Franz Castro, si Barber, si Abante, si Paduano, si Dilima, si Sandro Marcos, si Erwin Tulfo. Yan ang mga pinangalanan. Si Dan Fernandez, si Luistro, si Adjong, si Ortega, si Garin, si Kimbo, si Dalipe, si Conggon, si Joel Chua, si Suarez, si Brosas Arlene, si Manuel Raul, Gonzales Dong. Yan ang mga tumanggap ayon sa joint affidavit ng 18th ex-Marines na na-assign noon kay Saldico. Kaya sabi dito ni Juan Sandugo, paano hindi mo masasabing poros kalukuhan yung mga sinasabi ng Marines
2023 lang lumaya si De Lima at 2025 lang din naging congresswoman. So paano siya dinalhan ng mali-malitang pera? Tapos nag-deliver daw sa ating Pangulong Marcos sa address na 41 Forbes sa may Malacanang. Sabi ni Leslie Bocobo, if you're going to write a script for the Marines, at least naman, get the address right. First of all, no such address as 41 Forbes exists. Hindi tanga ang Marines. Sanay yan sa accurate locations. As they were trained for that. Tanga ang gumawa ng script, correction, ubod ng tanga. Reaction ni Melchor Vergara, the aged scriptwriter defensor does not know that Forbes is the name of luxury subdivision, not a street name. Tapos sa Paway daw, sa bahay ni PBBM. Wala man pong bahay sa Paway. Sa Lawag City, ang bahay ng ating Pangulo. Yung sa Paway kasi po, na bahay doon, ginawa na yun na tourist destination, tourist attraction. Ang bahay ng ating Pangulo sa Lawag. Kaya sabi ni Brother Benji Contreras, isang Marcos supporter, ayon kay Baligod, nag-deliver daw ng mali-malitang pera sa bahay ni PBBM sa Paway. Ang bahay ni PBBM ay nasa Lawag City, hindi sa Paway. Kaya nga, si Kong Sandro ng 1st District ng Ilocos Norte, ang Paway ay nasa 2nd District at si Representative Barba, ang congressman, sablay. Pero magpapaimbestiga daw si Amy Marcos. Siyempre, kalyado nila mga kababayan itong nag-expose. So, instrumento na si Amy Marcos hoping na mapapatunayan yung mga alleged deliveries. Malamang, lalo silang mapahiya sa investigasyon nito. At doon na tayo na pupunta itong mga Marines, wag magtago na. Itong mga ex-Marines, mga kababayan na nagpa-presscon, dapat yung NBI sumama sa investigasyon dito, mga kababayan. Sabay presscon ni Amy Marcos. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit
siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan ang presko ni Jaime Marcos, magpapaimbestiga daw sila. Very good. And we urge the Congress, kasi may mga pinangalanan po na mga congressmen. Number 1 si Martin Romualdez. Nakasama si Laila de Lima. Sabi ko sa inyo. So, importante na magsagawa kayo ng investigasyon dyan para gisahin itong mga Marines sa kanilang mga pinagsasabi, sa kanilang affidavit, mag-cross-examine sila. Kasi, pati yung mga address, mga kababayan, ng delivery, mali. Pati itong si Laila de Lima, yan ang sabi ni Juan Sandogo. Paano di mo masasabing puros kalukuhan yung mga sinasabi ng Marines? 2023 lang dumaya si De Lima at 2025 lang din naging congresswoman. So paano siya dinadalhan ng mali-malitang pera? You see, mga kababayan. Kaya sabi ni dating Senador Trillanes, ex-Marines trying to sabotage ICC pre-trial of Duterte. At itong si Balikod, mga kababayan, noon sa pork barrel, Santiago goes after Baligod, he should be disbarred. Sinama siya sa pork barrel. Isgam notorious itong si Atty. Baligod. Noong 2014, mga kababayan, kaya sabi ni Trillanes, I strongly denied claims that he received. I vehemently denied that I received $2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any other purposes, sabi po ni Trillanes. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings, adding that he would not allow what he called a smear campaign to derail the case. Trillanes dismissed the story as blatant lies meant to sow confusion and weaken the prosecution's case against Duterte before the ICC. This is not you to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo. Magpa-file siya ng cyber libel complaints against lawyer Levi Baligod, former lawmaker Mike Defensor, broadcaster Jason Sa, and the 18 former soldiers and others who he claimed were maliciously spreading the allegations online. Malamang, mamaya, baka may gumalaw na rin sa Congress para ipatawag itong si Atty. Baligod tapos yung mga witnesses niya para mag-isa, mga kababayan, kung totoo yung mga pinagsasabi nila. Oh, this is just a propaganda para i-smear yung ating Pangulo. Pinulitika nila, siraan yung ating Pangulo. Yan ang strategy nila dito sa kaso ng ICC laban kay Sara Duterte, ay kay Digong. So itong pag-usapan natin, ang maleta scheme at industriya ng peking witness, mga peking saksi. Yan ang buhay nila yan, mga kababayan. So sa demokrasya, mga kababayan, ang mapanganib, pinakang mapanganib na sandata, hindi po baril, kundi yung kasinungalingan na paulit-ulit na pinapakalat para magmukhang totoo. Di ba? So ngayon, may panibagong drama sila. Ito na nga yung ginawa nilang press con kahapon. Naglabas ng kwento na ang sabi, may mali-maletang pera na pinamigay amounting to 805 million pesos or bilyon pa nga na pinamigay, mga kababayan daw, kina Pangulong Bongbong at Speaker Martin Romualdez. Ganun ang kanilang script. Continuation ng Gutesa story.
Si Gutesa hindi na nagpakita. Ito yung continuation, may willing na naman na magpagamit ng mga personalities. Former Marines daw. So malaking numero, malaking paratang. Ngayon, ang tanong, nasaan ang ebidensya? Ang pinapakita lang po, malita, wala mang pera. Ay nakita tayong mga pera na nakalagay sa mesa, alatadong Photoshop. May nakita ko, mga kababayan. Yan o. Alatadong Photoshop po. Alatado na Photoshop, mga kababayan. Ganon sila kadesperado. Yan, sabi dito sa report ng Brigada News FM Manila. Tingnan, pinakita ni Atty. Levy Baligod sa ginanap na press conference ngayong hapon, Pebrero 24, ang serye ng mga larawan ng umano'y mali-malitang pera na ninakaw ni dating Representative Saldico mula sa Kabanang Bayan. Screen grab from Mike Defensor, FB Live. Yan o. Alatado na Photoshop. AI generated. Mga uto-uto lang yung maniniwala sa kwento nila, mga kababayan. Pero kailangan imbestigahan talaga para makapag-craft ng batas yung Congress na masawata ang ganitong pagpapakalat ng mga fake news at paninira, mga kababayan. At yung pagpresenta ng mga faking witnesses na matapos sila na mag-execute ng affidavit, mawawala na lang sukat na parang bula. Hindi mo na matanong, paldo na. Ano pa man, nagtago ka niya pagkatapos. Anyway, paldo na. Ano ba, mga kababayan? So, ang unang butas dito, questionably yung mga saksi. Yung mga Marines, ex-Marine soldiers daw, mga kababayan. So, ayon mismo, mga kababayan, sa Philippine Navy, may mga individual na lumabas sa press conference ni Atty. Levy Baligod na hindi kailanman naging member ng Navy o Marine Corps. Ang iba naman ay dishonorably discharged. So kung ang isang tao ay hindi naman pala tunay na sundalo o kaya tinanggal na sa serbisyo dahil sa paglabag, automatic na may credibility issue. At sa korte, credibility ang pundasyon ng testimony. Yan ang report, mga kababayan, ng DCRH. Kung ang witness may butas ang pagkatao o kanyang history, paano mo ipagkakatiwala ang sinasabing 805 billion pesos na pera? Diba? So ngayon, bakit malaking numero? Halaga ang ginagamit, 805 billion. Sa tingin natin, psychological tactics po ito. Kapag malaking alaga ang numero, nagre-react agad ang emosyon ng mga tao bago gumana yung kanilang critical thinking. Grabe yan, daming perang yan. 805 billion. Talaga niyang napakagahama ni Bangag at ni Tambaluslos. Ganun lang yan, mga kababayan. Strategy siya sa propaganda po. Dapat malaking halaga, 805 billion. Yan ang tinatawag na shock value. Viral potential. Emotional trigger po siya, mga kababayan. At headline ready. Pero yung mga DDS po, pakalat sila ng mga post. Tinatanong bakit daw hindi kinover ng mainstream media. So alam na natin ang intensyon ng mga DDS. Gusto nila ipakalat sa mainstream media for viral potential. Dapat pag-usapan na anya yung issue. Yan ang purpose nila sa mainstream media para nga sa kanilang propaganda. Kasi yun ang doon po, yung Net25 man lang, tapos si Jason Sa, tapos yung mga vlogger. Yung pinakalat na nila sa social media, sabay sila tanong, bakit niya hindi kinikover ng mainstream media? Yes, sabi ni Atty. Jesus Falsi sa kanyang post, DDS, huwag niyo panoorin ang bayarang media. Abaya CBN, Krappler, bilyonaryo ni Enrique Razon, boycott them. Also DDS, bakit hindi kinocover ng media ang 18 Marines expose? Binoboycott tayo.
Kita ninyo, bangga-bangga yung kanilang sinasabi. Pag makakatulong sa kanilang propaganda agenda, inaanap nila yung media para mag-cover. Pero inaakusan nila yung mainstream media na bias. Ganon ang mga ugali niyan. Pero dapat tandaan po natin, mga kababayan, sa batas, hindi sapat po yung nakakagulat. Kailangan po ng bank trail, documentary evidence, audit trail, testimonial consistency. Kaya dapat talaga imbestigahan ito ng Senado at ng Congress. Tama din si Amy Marcos, dito magkakasubukan. Pero tingin ko, masusunog mismo ang propaganda nila sa pinatawag na investigasyon ni Amy Marcos. Kasi alangan man sila lang na mga DDS senators ang magtatanong. May magtatanong din na mga matitinong senador. Hindi yan palalampasin. Gigisahin ito ng mga matitinong senador. Itong mga sinasabing witness nila. Tulad mga kababayan ni Ping Lacson, sigurado magtatanong si Ping Lacson. Tingnan na lang natin kung hindi masunog yung kanilang mga testimony na piki. Ito po mga kababayan, sa tingin natin, another destabilization tactics. Playbook ng destabilization na politics. Masyado na silang desperado. Una, para sakluluan si Digong. Wala man magagawa. Kahit pa kayo mag-expose ng mga ganito. Focus ang ICC judges sa trial ni Digong. No amount of propaganda ang tatalab sa mga ICC judges. At no amount ng propaganda laban sa ating Pangulo ang tatalab, lalo't ang mga personalities na involved, kayo, na alam natin hindi credible kayo mismo. So nakikita natin ang classic playbook ng destabilization politics, mga kababayan. O na maglabas ng whistleblower, gumamit ng military o uniform men para niya credible. May authority ang dating kasi ex-marina niya, walang politika. What? Huwag kami then magpa-presscon. Ikalat sa social media tulad ng ginagawa nila ngayon, ulit-ulitin ang propagandang kasunungalingan para magmukhang katotohanan. Alam na namin yan na playbook ninyo. So sa totoo lang mga kababayan, sa tingin natin, hindi po to legal strategy, kundi psychological operation. Sino yung target audience nila? Yung mga taong galit, yung mga taong emosyonal, at hindi sanay mag-verify bago mag-share. In short, mga DDS, ganun sila. Diba, yung mga DDS, mga emosyonal, hindi nag-iisip. Kasi ganun din yung idol nila, hindi nag-iisip. Kaya nga po na nakulong si Digong. Kasi kung nag-iisip siya ng matino, hindi siya nakulong. Ganun din si Sara, hindi nag-iisip ng matino. Nandyan sa kanila, yabang. Ayun, patong-patong na impeachment case ang kinakaharap. You see? So, diretsahan na mga kababayan. May segment kasi ng hardcore na mga DDS na talagang hindi sila nagpa-fact check. Ang mahalaga sa kanila, narrative. Hindi po ebidensya. At yan po ang minamanipulate nila. So, anong tinatakpan nila dito, mga kababayan, sa mali-malitang drama? So, habang may drama silang ganito, tumatakbo pa rin ang proseso sa International Criminal Court ng kasong Crimes Against Humanity laban kay Digong. May mga hakbang at pressure kaugnay ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Aktibo ang mga pagsumite ng mga ebidensya laban sa dating administrasyon. So ngayon, coincidence ba na tuwing umiinit ang issue sa ICC at impeachment kay Sara, may bagong malaking aligasyon laban sa ating administrasyong Bongbong Marcos at kay Martin? Tingin ninyo, hindi po siya coincidence. Ito po ay diversion tactic. Nililihis nila yung ating atensyon. Kaya sinabay nila, papreskon po si Baligo. At ngayon, sabay papresko naman si Amy Marcos. Inuuto nila, mga kababayan, yung mainstream media. Tapos, yung kaya nilang utuin. Malinaw po yun. Kapag kasi may krisis ka, gumagawa ka ng malaking ingay
para malihis ang atensyon. Yun ang ginagawa nila. O ngayon, si dating Senador Antonio Trillanes, napikon dito sa kanilang mga ginagawa, magpa-file daw ng cyber libel laban kay Jason Sa, kay Mike Defensor, Attorney Levy Baligod, at doon sa mga witnesses na Marines, dating Marines. Dahil sa aligasyon na tumanggap daw umano ng 2 million US dollars mula kay Saldico para suportahan daw yung ICC case. Yung pagkala po ng mga witnesses, ng mga investigators dito, yun ang sinasabi nila. So tinawag niya itong blatant lie. So mapapansin natin mga kababayan, may pattern siya. May akusasyon, lahat may pera, lahat may drama. Pero pag sinuri nating mabuti, puro lang kwento, puro salita, walang dokumento. So bakit po mapaganib ang ganitong uri ng mga gawain? Kapag kasi po nasanay ang publiko sa piking saksi, scripted press con, manufactured outrage, nasasanay din ang lipunan sa idea na ang katotohanan po ay optional. Ito ang tunay na pinsala. Nasasagasaan po ang due process. Nasisira ang institusyon ng military sa paggamit ng peking identity. Nawawala ang tiwala ng tao sa sistema at ginagawang sirkos yung seryosong aligasyon sa korupsyon mga kababayan. Kapag ang politika po ay naging teleserye, ang hostisya ang unang namamatay, nagiging biktima. So ito pinag-uusapan natin, hindi lang ito tungkol kay PBBM o kay Martin Romualdez. Napilit nila kinakaladkad sa isyu ng ICC, sa isyu ng korupsyon. Pero talaga, malinaw ang target. I-weekend yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siraan si Martin Romualdez. Magasik ng duda sa gitna ng ating administrasyon. Pero mas malalim ito, mga kababayan. Ito ay labanan ng katotohanan versus narrative. Narrative of lies. Ebidensya versus optics. At saka due process versus mob mentality. So simplihan natin, yung kwento nilang 805 billion pesos daw. Kung may 805 billion pesos na cash movement, dapat may bangko, may records. May mga witnesses na tunay, hindi piki. Dapat may paper trail, mga kababayan. Hindi po ito na nadadaan sa press con at matching military uniform. Tulad ng ginawa nila kahapon. Sa batas kasi po, ang mga paratang na walang ebidensya, chismis yan. Kapag ito ay sinadya at saka sistematiko, ang tawag diyan propaganda, black propaganda, smear campaign. So makikita natin dito, ang pattern ay paulit-ulit. May nalalabas na revelation kuno, pagbubunyag, pero wala mang kasong maitatag. Walang conviction, tapos lilipas lang. Then, may panibagong script na naman. Nakita niyo yung kay Gutesa? Lumipas na. Ngayon may bago na naman. Continuation daw to. Pero kwentong maleta pa rin. Hindi na kayo nagsawa niya. Na-discredit na po yan ang kwentong maleta ninyo. Wala man maniwala, kayo-kayo lang. Ay, nako kayo. So ito po ang industriya ng peking saksi na perfect na yata ni Mike Defensor. Mula kay Ador Mawanay. Alam na alam ito ni Ping Lacson. Sa iyong biniktima mga kababayan na nagamit ni Marcoleta kay Gutesa, yung recent lang, na malinaw na naging sistema ni Digong. Diba? Si Digong mismo umami noon ang magplanta ng mga ebidensya at testigo. Yun ang ginawa nila kay Laila de Lima. Talagang ginagawa nila ng ebidensya, nagtatanim ng ebidensya, testigo. Inamin mismo ni Digong. Noong siya daw ay piskal pa, pinagmamalaki niya. Ito yung pattern. Ito ning sinusundan ng kanyang mga alipores. Mahilig gumawa ng kwento po, pero hindi umobra yung kwento niya. Mga kababayan, pagyayabang niya sa mga ICC judges, siguradong makukonfirm yung kaso. Crimes against humanity. So tandaan natin mga kababayan, hindi nadadaan sa mali-malitang sinasabi nila ang katotohanan. Hindi po nadadaan sa uniforme ang credibility.
at hindi po nadadaan sa mga papresko ninyo ang hustisya. Kasi kung may ebidensya kayo, dalhin ninyo sa korte, hindi sa preskon. Diba? Huwag sa preskon. Kasi sa pag preskon na yan, malinaw na propaganda. Before kayo magpa-preskon, magpa-korte muna kayo. I-file ninyo yung kaso para ma-examine ng mga abogado, ma-cross-examine. Hindi puro kayo pa-preskon. Kung wala man pong ebidensya, tigilan na ninyo yung panlilinlang kasi sunog na kayo. Basang-basa na ang papel ninyo. Kilala na namin ang karakas ninyo. Kasi po mga kababayan, kung propaganda lang lagi ang maingay, taong bayan po naiipit at nasasagasaan. Nako-confuse yung mga tao. Bagay, yun talaga yung purpose nila, dituhin ang tao. Yan talaga ang gusto nilang mangyari. Para mapagtakpan yung katotohanan na lumilitaw na po sa ngayon dahil sa impeachment complaint na tatalakayin na po sa Kongreso laban kay Sara. So magsisilabasa na yung katotohanan doon. At siyempre yung full-blown trial sa kasong crimes against humanity laban kay Digong. Ang katotohanan po, gaanon man ninyo pagtakpan, lalabas at lalabas rin. Yan ang biblical po. Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Sa Bicol po, daing tagong hilom na daing mabubulgar. Ayaw ninyong maniwala? Ituloy lang ninyo yung mga kasinungalingan ninyo. Malalantad rin yan sa tamang panahon. Kaya sabi ni Atty. Jesus Falses, binigyan daw ng 18 Marines si Laila de Lima ng millions in maleta sometime 2022 to 2025 sa utos ni Saldico. Nakakulong pa si de Lima until November 2023. And naging congresswoman lang siya last year. Ba't naman siya bibigyan ng maleta? Wow, mali. Sunog agad mga kababayan. Diyan niya Mr. Maravillas ang motibo ni Atty. Baligod. Baka may attorney's fee din siya doon. Tulad ni Atty. Kaufman. Abogado, di ba? Ang bayad, attorney's fee. Alangan man, libre. Ano yung ba po? Ganon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Ayan po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Sabi ni Yolitan, ovarian cancer survivor po siya. Barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery in harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going.
100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga gusto din na mga kababayan nitong Dream Home, smart, prefab, fast to install, movable and expandable, eco-friendly po. Dream Home with affordable cost. For only 175,000 pesos per unit, lilipat ka na lang. Perfect para sa mga vacant lot or business space. 3 by 6 meter, 18 square meter, 9 feet high po siya. Best for apartment, Airbnb, resorts and beach houses, mini coffee shop, business, construction site, offices, barracks, office building, dormitory building, hotel room, accommodation, beach houses, warehouse, stock room, restaurant, food stalls, business, hospital, clinic, staff houses. Ang inclusion niya po, electric wiring, light switch outlet, 2 UPVC, window, 1 steel door, galvanized frame, cement board flooring with insulation installed in walls and ceiling. Para sa installation and delivery fee will depend on your location here in Bicol. Contact link ninyo lang po ang aking anak sa number niya 0977-098-8884. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, dumiretso na lang kayo. Try ninyo dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.